Okay. Hello everyone. I-ano natin yung door. Ang mahangin sa labas na medyo malamig. Tapos ang init sa sasakyan. I-start ko yung car. Tayo natin yan. Roll down natin yung window. Mas mainit. Okay, may konting hangin lang. Anyway. Kamusta kayong lahat? Ito na naman ako. Kakauwi lang. Ano bang bago sa atin today? Wala namang bago. Kahapon naka-overtime tayo ulit. Yeah, naka-overtime tayo ulit kahapon. Hindi ako nakapag-vlog kahapon. I don't feel good. Yeah, hanggang ngayon kumakahol pa rin ako. Yan ang ayaw ko sa Indiana weather. Oh yeah, by the way guys, yung mga taong nagtatanong sa akin kung taga saan ako, I am from Indiana. I know. It's not very popular like LA, like Florida, Chicago. But it's okay. Ako po ay from Indiana. Small lang siya. Tapos yung area ko po, it's more like a factory area. Which is I'm grateful kasi hindi ko kailangang mag-drive ng malayo. Kasi yung iba malalayo pa sila nagda-drive. Minsan nagda-drive pa sila ng almost an hour para lang makapasok sa trabaho. Ako 5 minutes lang. Tapos yung area namin guys, maraming corn, mga sweet corn. Yan. Pag summer, may time tayo. Ipapakita ko rin sa inyo, huwag kayong mag-alala. Just don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. And don't forget to click the notification bell para every time maglo-load ako, updated kayo. Yes, see? Kasi alam nyo naman, bago-bago pa lang tayong vloggers. And then, meron ako mga questions. Sabi ko, bakit ganito, bakit ganyan? Yung pala, yung iba kasi they don't click the notification bell. Kaya nami-miss out yung mga video ko. Pa. But anyway, ano bang ganap ngayon? Yes, today is Tuesday. Nung kahapon, nakakuha rin tayo ng 2 hours overtime. Happy tayo. Siyempre, collecting natin yung overtime, diba? Tapos, today, wala tayong overtime. I don't know what's gonna happen tomorrow. I-updated ko na lang kayo. Tapos, ayan, nasabi ko na sa inyo kung taga saan ako. I already said that I'm from Indiana. And then, pag summer na dito, itutur ko kayo, ipapakita ko sa inyo kung anong meron dito sa amin. Ano po kami, parang mala probinsya. Tapos, today, magluluto ako ng bistek. Wow! Yes, bistek. Ngayon, ang menu, ako yung magluluto. Kasi alam niyo naman nagtitipid tayo, 'di ba? Mahal ang bilihin ngayon. Sobra nang mahal. Yung $100 wala na siya. Kumbaga hindi na siya ganun kalaki. Dati-rati sa $100 yung cart mo mapupuno-puno na. Ngayon yung $100 parang $20 worth na lang, 'di ba? 'Di ba nga sabi nga nila sa Pilipinas, yung 1,000 pesos mo is not look like 1,000 pesos worth. Parang 100 pesos na lang yung mabibili worth na naintindihan niyo ba? Alam niyo na. But anyway, yeah, magbibistik ako kasi may binuksan akong kalamansi, yung nasa bote. Mother Best ata yung brand. So, I feel bad na itapon siya. Sabi ko, ano kayang masarap iluto na pwede kong gamitin yung kalamansi? So, naisipan ko magluto ng bistek. Yan. Mahal yung baka, pero wala na talaga tayong magagawa, 'di ba? Kaya nga importante or pasalamat tayo pag may mga overtime kasi meron tayong konting extra money, 'di ba? So, yeah. Let's go, uwi na tayo at tayo ay magluluto ng bistek. Uwi na tayo. I wanna make sure yung door
By the way guys, akala nyo ano, kulang-kulang ako kasi palagi ako tumitingin kasi meron akong camera. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Camera yan sa likod. Anyway, I need to buy some kinda ang gamit ko lang pala guys, cellphone. Yan. Kaya yung minsan nahuhulog yan or hindi ako maka-video ng maayos kasi nga nahuhulog. Tapos naaasar na ako kapag bagsak ng bagsak. Okay. Tingin sa gilid, tingin sa gilid, tingin sa likod. Ayan, save. Anyway, importante ang safe drive, di ba? Yeah guys, inuubo pa rin ako. Inuubo pa rin ako. Yan ang pangit dito sa amin. Indiana weather. Sabi ko nga, yung Indiana weather parang ano, menopause. Yes. Menopause kasi kahit summer dito, halimbawa, sa umaga ang ganda ng pagka ano niya, yung panahon niya, no, ang ganda. Pagdating ng tanghali, ang init, sobrang init. Halos ayaw mong magtambay sa labas. Tapos, pagdating naman ng ano, ng hapon, paggabi na, malamig. Yeah, palamig. Teka lang, ulo ko na lang nakikita nyo. Adjust natin to. Pagdating naman ng ano, pagdating naman na ng gabi, malamig naman. So, yeah, kaya ang tawag ko dito sa Indiana is like, they call it Indiana weather kasi nga parang ano, unpredictable yung weather. You don't know, it's gonna be hot, super hot, and then it's gonna be chill a little bit at night. Kaya ako, palagi akong may sweater. Yeah, wala akong tiwala sa weather dito. Kaya, I always have a light sweater in my car. But anyway, on the way na tayo, pauwi, at tayo ay magpiprepare tayo ng bistek para hindi masayang yung kalamansi. So, see you guys later. Hello guys, I'm back. Yep, I just changed my clothes. And then, bago nga pala ako umuwi, bumili ako ng saging. Alam nyo guys, mahilig ako sa saging na to. Saba, ayan o. Pinakita ko na sa inyo. Wala kasi kami ritong saba, like katulad ng Pilipinas na saba. Pag nagkikrave ako ng turon, ito na yung ano, ito na yung binibili ko. Ayan siya. Ayan. Ang tawag nila plantain banana or plantano. Ayan. Ang saba ko rito sa Amerika, itong klaseng ganito, plantain. But anyway, guys, I do appreciate it. If you guys seen my video and watch my video, please don't forget to say shout out. Yan. Mag-shout out kayo, tapos isulat nyo kung taga saan kayo. Kasi nung dati, yung nagbablog ako nung ano, yung Filipino food, dadalhin ko sa work, ang dami nagko-comment sa akin, tapos sinasabi nila kung taga saan sila, kung saang bansa sila. Ang daming napupuntahan, Australia, ano pa, minsan meron pang Canada, at saka ibang area dun sa Pilipinas. So, ngayon, dahil hindi na natin yun pwedeng gawin, yung magdadala tayo ng pagkain sa trabaho, tapos magbablog, we are no longer allowed to do that. So, now I'm doing daily vlog. So, I hope you guys still support my channel. Or, support my channel if you are new to my channel. But anyway, if you guys don't mind, please comment down below kung taga saan kayo sa atin sa Pilipinas para naman malaman ko kung taga saan kayo. Kasi kung minsan nakakatuwa rin ano, pag yung mga tao napapanood yung video mo tapos nagsa-shout out sila like, hey, taga dito ako, taga ganyan ako. So, yeah, dami ko na naman daldal. But anyway, maglilinis muna tayo.
Dito sa bahay namin, walang marunong magpunas ng lamesa. Walang kaalam-alam. Sa Pilipinas kasi, 'di ba? Mahilig tayo magpunas ng lamesa, importante 'yan. Dito, mangungonsumisyon lang ako. Ako na lang gagawa. Ayan. Tapos, puting onion, at saka ito. Yung puting onion, yung puting onion dito guys, ano siya, ginagamit ito ng mga Mexicano. Pag nagtatako sila, kung ano man yung ano nila, most of the time they use the white onion. I guess this one is not too strong, manamis-namis siya. Pero gagawin lang naman natin siya sa beefsteak. So, okay lang yan. Paluluto naman siya. Papasok ka! Nahihiya daw siya. Ipakita mo ang iyong katotohanan. Nahihiya daw siya. What yung nahihiya? That's what I put up. That's what I put up for 23 years. Ano iniinom mo? Viagra? Oh, guys, ito yung ano niya, ginagawa niya. What do you call this, honey? Juicer. Kung hindi nyo pa napanood, panoodin nyo yung video ko na mocha, ubi, cake, and mocha. I think pinakita ko to, ano yung ginagawa niya. So, every morning, did you do that every morning? Oh, 1 in the morning before he go to bed, and then when he wake up, before he do the workout. Maaga tayong umuwi ngayon, may time tayo magpunas-punas. Mahilig kami sa onion, guys. Kapag nagluluto kami ng beefsteak. Ano bang tawag sa Pilipinas? Ang pagkakalam ko kasi when I was growing up, beefsteak. Hindi naman sinasabing beef steak. Kasi hindi naman yun beef steak. Beefsteak, parang gano'n, di ba? So, yun ang kinalikahan ko, yun yung sinasabi ko sa mga anak ko tsaka sa asawa ko. Ewan ko lang kung ganun din kayo, pero ako, I grew up this kind. Yung cut niya, yung manipis. Nakikita nyo ba? Yan, basta manipis. Parang slice ng beef tapa. Ganyan. At saka nga pala guys, I don't know if you guys know, but here in America, yung beef, okay lang siyang kainin na medium or rare, which one you prepared. Kasi pagkakain ka ng steak, ano pa siya, kumbaga yung gitna ng karne, hindi pa siya yung cook na cook. Kasi, di ba ang karne tough, makunat, chewy. Kaya ang ibang tao, syempre, ayaw nila yung kumain ng medyo hilaw pa. Yung ibang tao, okay naman. So, it is safe to cook it na yung medyo pink pa yung gitna ng karne o medyo may dugo-dugo. Pero ako hindi kumakain ng may dugo-dugo. Gusto ko yung pinkish lang. Yung mamula-mula lang yung gitna. Kasi pag overcook makunat. Pag nagluluto ng beefsteak sa bahay, tinitimplada na niya yung soy sauce, hinahalo na niya yung kalamansi, yung black pepper, nilagyan niya ng konting asukal. Mamaya ipapakita ko sa inyo. But today, this is what it look like of my karne. Ganyan. Maninipis lang siyang slice para madali siyang maluto. Because like I said, pwede naman half cook yung karne. Walang problema doon. Nabalatan ko na yung onion. Nagkamali ako, bakit ko kinat ng half like this? Kasi ang gusto ko nga pag beefsteak, di ba yung bilog, ganyan. Maarte ako eh. Umiiyak ako pag nagkakat ako ng onion. Umiiyak ako pag nagkakat ako ng onion. Sabi daw, di ko rin makakasundo biyanan ko. Totoo ba yun? Hindi kasi, dito sa Amerika naman, di ba, hindi naman namin kailangan makisama sa mga biyenan. Kasi yung mga tao dito nga more independent.
Kahit sabihin mong Pilipino pa yung asawa ko, biyak ako. Oh my God. Yeah, independent kasi nga dito. Hindi katulad sa Pilipinas na talagang makikisama ka, sama-sama kayo sa bahay. Dito hindi. Nagmadali na ako kasi ilalagay ko ito dito. Umiiyak ako. So, comment down below. Totoo ba yun? Awan ko lang. Kasi para sa akin, di ako naniniwala. Dahil wala naman akong problema sa biyanan ko. Anyway, habang naghihintay ako, magluluto naman tayo ng kanin. Habang naghihintay tayo ng oras, kasi maaga pa para magluto nung beefsteak, my way to cook my beefsteak, ito nga pala guys, di nyo makikita kasi baliktad, Mother Best Calamansi. Ayan. You know how much this one, guys? Para lang maka-experience kami ng calamansi, Filipino calamansi. I think $6 just for this. 150 ml, $6 plus tax. Okay, ang ginagawa ko, kinalakihan ko yun na pag nagluluto si mama nung beefsteak, tinitimplahan na niya dito sa baso. So, ganun din ako kasi ayoko yung maglalagay ako ng soy sauce, maglalagay ako kalamansi, tapos titikman ko, ayoko ng ganun. Kaya, ginagawa ko, nandito na siya, yung pantimplada ko, tapos yung the way I want the flavor, bago ko siya ihulog. Hindi ko iniisa toyo, konting toyo, no, hindi ko yung ginagawa. Tsaka kami dito guys, gusto namin yung tawag nito, yung masabaw. Alam ko, ang beefsteak, hindi naman dapat talaga masabaw, di ba? Pero, nasa tao yon, nasa preparation nyo yun, kung gusto nyo ba yung may sabaw, kasi di ba may mga anak tayo, mga anak natin, palaging gusto may sabaw sa kanin. Ayan, naglagyan ako, tansya-tansyada lang. Kasi, we can always adjust, di ba? Kasi naman marami ka, sayang din yung toyo, mahal na kaya ngayon lahat. Lalo na pag yung mga, what do you call this one? What do you call this one, honey? This export. Ina-export nila, yun. Especially pag Filipino product ina-export dito, syempre may patong na yon. O ano pa. Kaya sabi ko nga, tansya-tansya lang. Huwag yung biglaan marami. Dahil pag yun nagamit mo na o nabuksan mo na, masasayang lang kung di mo makakain lahat, di ba? O magagamit. Soy sauce, kalamansi, tapos maglalagay ako ng sugar, syempre. I always put a little bit sugar on my recipe. Para lang pang-balance, di ba? Just for the balance. Tapos, haluin ko siya. Comment down below kung ganito rin ba ang technique ninyo. Kasi nga, di ba, mas okay yung ganito. Yung ilalagay mo na rito, titimplahan mo na yung sa lasa mo. Kesa yung maghuhulog ka ng soy sauce, maghuhulog ka ng kalamansi, tapos tikim ka na naman ng tikim. Ito, minsanan na. Kulang pa ng kalamansi. Bakit na dito? They don't care. Ayan. Kung halimbawa yung sa asim, I can always adjust little bit mamaya, di ba? At least, naitimplada ko na siya. Naintindihan nyo ba ako? Nagkalat pa ako. Yan. Tamang na siya. Tamang alat, tamang asin, tamang tamis. Tapos, pag naihalo ko na siya sa karne mamaya, doon ko ipa-final yung flavor kung tama na talaga yung lasa, yung alat, yung tamis, at saka yung asin. So, that's it. Siset aside natin to. Okay. Ano na siya guys? Time check natin. It's 4:11.
Hindi ko nagagalawin yung camera. Ang hirap. Kasi nakalagay na siya sa tripod. But anyway, it's 4 o'clock. Si Jason darating, ano yun mga 5, mga past 5 o'clock. At, meron pala akong ipagmamalaki sa inyo. Nilalamig ako sa, sa bahay. Malamig pa rin kasi kaunti lang. May pagmamalaki ako sa inyo. Charan! Tignan nyo naman yan. Di ba? Kawali. Kawali. Galing pa yan ng Pilipinas. Antique na yan. Wow. Iba talaga. Ang history nito, galing nito sa sa mother-in-law ko. Binili niya sa Pilipinas. Tapos, ayun ginawaan pa ng asawa niya ng hando, si Uncle Rick. But anyway, sabi niya, kasi kararating ko lang dito, syempre single yung asawa ko, hindi naman nagluluto masyado yun ng mga Filipino foods. Pero nung dumating ako, syempre, magluluto-luto tayo, di ba? Dahil minsan, kikrave naman tayo ng mga Filipino food. But anyway, sabi niya sa akin, kung gusto mo, ibigay ko na lang sa'yo yung kawali kasi hindi ko naman na siya ginagamit. Obviously, gamit na gamit kasi tignan mo naman, maitim na siya. Hindi ko siya magawang palitan. Huwag na kayong magtanong bakit. Pero ang hirap maghanap ng bago. Drama. Anyway, magluluto na tayo. Naglalagay lang ako ng konting oil. Ang gamit ko, olive oil. Nagtatry mag-healthy. Ang mahal ng olive oil. Grabe siya. Ito yung onion ko. Nag-decide ako 2 onion. Tama na yun siguro. Sabi ko nga kanina, yung karne dito, yung baka, pwede siyang lutuin ng half cook. Tinatawag nila ng overdone, medium well, rare. Ibig sabihin nun yung paglutong-luto or konting luto, medyo pink-pink pa yung mga loob niya, okay lang. Safe naman siyang kainin. So, kaya pag nagluluto ako ng beefsteak, tinataasan ko yung fire niya para madali siyang makook lang sa outside. Kasi ang problema ng baka dito, nagsasabaw. Nanghihinayang naman akong itapon yung sabaw niya, di ba? Nagtutubig. Nagtutubig siya, nanghihinayang naman akong itapon kasi nandun yung lasa. Kaya ang ginagawa ko, tinataasan ko yung apoy, parang ma-shock yung karne. Tapos, hindi siya gaanong magtutubig. Pero kung minsan nagtutubig pa rin. Kaya ganun ang gagawin ko ngayon. Good luck sa akin. Ay, ano ba yan? Oh? Ano ba yan? Oh? Ano ba yan? Ano ba yan? Ah! Ang kinakatakot yung mantika talaga. Until now, talagang natatakot ako sa mantika, sa tilansik ng mantika. Hindi kaya ng power ko. Ayan. Ganyan lang siya. Ayan. Naglalagay na ako ng paminta. Tapos nga pala, kagabi, bago ko siya nilagay sa fridge, naglagay na ako ng konting kalamansi para yung pagka-acidity niya ba. At saka, ewan ko lang kung ginagawa nyo to sa Pilipinas kasi na ano ko yan dito sa Amerika, I call it food hacks. Char. Dito pala, lalo na yung mga Chinese buffet, Chinese restaurant, nilalagyan nila ng baking soda yung kanilang karne. Any kind of karne, especially beef or pork. Kasi 'di ba ano yun? Chewy sila. So, yung chicken, hindi na nila yung nilalagyan. Yung baboy lang at saka yung beef. Nilalagyan nila ng baking soda para pang tender. Alam nyo na. Ngayon, alam nyo na. Kaya gawin nyo na yan. Ewan ko lang kung uubra yan sa Pilipinas. Kasi nga, di ba, yung baka natin sa Pilipinas, ang kinakain nila, morely grass-fed sila. Yung mga baka dito, iba kasi nasa farm ata sila. Kaya maraming mga konting taba-taba. Kaya medyo okay. Sa Pilipinas, morely like more meat. Wala kang ganong makikita na halong taba-taba, 'di ba? Kaya nung bata ako, hindi ako mahilig sa baka kasi nga makunat. Nakukunatan talaga ako kaya hindi ako mahilig sa baka. Natuyo na yung ano niya, guys. Natuyo na yung kanyang tubig-tubig. So, lumabas na yung konti niyang mantika. Ayan, mantika niya yan. Yan.
Sasangkutsa ko lang siya ng konti. Paborito ko yung salitang sangkut siya. Napapansin ninyo? Ayan. Ganyan lang. Tapos, tinikman ko yung ano niya, yung konting sabaw niya kanina dahil nga nilagyan ko na siya ng konting soy sauce kagabi at saka ng konting salt, saka nung kalamansi. Ito nga pala yung kalamansi yung sinasabi ko. Mother's Best kalamansi. Ayan. So, kulang siya ng kalamansi. Okay lang kasi nilagay ko naman na ayan o. Di ba ang ganda? Kinikinang-kinang dahil dun sa ano niya. Mantika. Ayan. Tapos, ang gagawin ko, ilalagay ko na tong onion. Ayan. Half cook lang siya. Yung apoy ko malakas pa rin. Hindi ko hininaan yung apoy. Tapos, lalagyan ko nito. Yung minix natin kanina. Latihin na natin. Kasi masarap yung masabaw. Ayan. Sana hindi siya maalat. Ayan. Kasi 'di ba, ang luto lang naman nito parang half cook na sa onion. Kasi luto naman na lahat eh. Ang kailangan na lang dito yung panlasa mo. Kung okay ka na ba sa lasa, okay na ba yung tawag nito, yung pepper, okay na ba yung tamis. Ayan. Ngayon, titikman natin. Kasi na-combine na siya. Kung halimbawang naalatan ako, pwede natin siyang i-adjust. Ayan. Titikman natin. Sarap. Pero, gusto ko pa ng konting asukal. Yes, konti na lang. Konting asukal na lang. Ayan. Konti lang yun, ha? Ayan. Tapos, lalagyan ko siya ng konting sabaw. Konting sabaw lang. Konti. Ayan. Masarap kasi nga yung medyo sabaw. Kita niyo, oh. Ayan lang yung sabaw niya, oh. Kakapiranggot. Kasi sa bahay namin, mahilig talaga yung may konting sabaw-sabaw. Lalo na yung ano, yung aking chicken curry. Chicken curry, tama ba? Yeah. Hindi naman dapat masabaw yung chicken curry. Pero pag ako nagluluto ng chicken curry, masabaw. Hindi naman sobrang sabaw like nung sinigang, ha? Tama lang. Yan, okay na yan. Ganyan lang, kasimple. Tikman natin ulit para ma-adjust natin. Perfect. Perfect na. That's it. Pinatay ko na yung apoy. Natapos na yung ating bistek at ito na siya. Ang sarap-sarap niya. Iba talaga kapag kalamansi. Kasi nung bago ako dito, hindi ko pa nadidiscover yung mga Filipino store. Yung ginagamit ko yung mga lemon o kaya key lime. Yung pagka-strong na acidity nga is too much. Sa akin, ang kalamansi talaga, hindi siya sobrang asin. Yung acidity niya tama lang. Kaya, kalamansi pa rin. Kami lang yung kakain ngayon. Kasi si Jason, matatapos siya late na sa sports niya. Everyday nagta-tracks. Ako lang yung makikita nyo kasi ayaw ni Mr. kasama sa video. Nahihiya. Yan. Diet tayo sa rice. Mapaparami tayo ng kain ito. Damihan na lang yung damihan na lang natin yung karne. Sarap. Iba talaga pag baka. More than that. Yeah. How long? All night. What's not dinner?
Well, you expect baka? Hindi mo siya super chewy. Mm. 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 Dito sa amin pala, pag nagki-crave kami ng Filipino food, nakukuha naman namin, nakakabili naman kami. Pero hindi talaga yung masasabi mong Filipino talaga na authentic recipe. We have to learn how to improvise. Kaya kung minsan nakikita nyo yung sinigang namin, instead kangkong sitaw is gonna be napa cabbage and green beans. Okay na yun. Pag nagsisinigang ako, basta importante yung sabaw ng sinigang, tsaka yung nor mix. Okay na ako dun. Magtiyaga talaga. Kapag nagki-crave ka, gagawin at gagawin mo talaga. Kakain muna kami, guys. I-enjoy ko muna yung bistek ko. Jason eating bistek. Tagalog bistek. So, how was it, Jason? It's good. Tastes like biscuit. Okay. Which Filipino food is your favorite? I know one of your favorite is chicken curry. Chicken curry. So, what else is you like Filipino food other than chicken curry? Sinigang Sinigang. That's what I thought. and pork adobo. Pork adobo. How about tocino? Yeah, that's good too. That was good too. So pretty much he liked some of the Filipino food. My least favorite, the blood, the Dinuguan. pig blood. Yeah. Yeah, I never introduced you guys on that one because I know you guys not gonna like it. Is it a bit chewy? Yeah, it's tough. A little bit chewy. I don't know how to make it tender, like, but that's all I can do. Well, that's all for now. Don't forget to subscribe. Thank you for watching. Jason gonna enjoy his dinner.